Wow, pera! Medyo kinilig ako dito guys, kaya lang may pinagawa muna sa akin bago ibinigay yan. Sige na. You're always on my mind. That's so much I care. I can't think of a time that you weren't there. I know that I'd be lying if I didn't want you here. Uto-uto yarn. Happy ka, happy? May pera ka? Totoo ako'y napag-utusan. Akala ko nakapera na ako. Na nga, maggagabi na nga dyan. Gabi na pala talaga. Ang pera na yun ay binta nga yun sa tindahan. Dahil ako ay masunurin, sunod lang tayo ng sunod. So ayan, ang una kong gagawin nga ay bumili na muna ng tinapay at baka ako'y masaraduhan dito sa bakery. So dito nga pala ako lagi bumibili kay ate. Diyan lang yan malapit sa may sa amin. So paglabas nga dito ng subdivision ay ayan, madali lang dyan makabili dahil nasa may bungad lang yan. Habang iginagayak nga ni ate yung aking order dyan, ako ay na sales stock. Bumili daw ako ng kanyang siopaw. Sabi ko, wala akong budget sa siopaw mo, te. Ito lang itong pera ko pambili ng paninda ni Boss Tisoy. Pero dahil ako nga ay uto-uto, joke lang. Bumili naman ako ng isang piraso. O san ka pa? Nguya, nagmamarites. Masarap naman yung siopaw. Kaya lang ang liit. Tapos susunod daw ay lalakihan niya na. Iniwan ko na muna nga pala dyan yung aking biniling tinapay at nagsadya na ako dito sa grocery. Dito nga pala kami namimili ng mga paninda sa tindahan. Ito kasi ang pinakamalapit sa amin tsaka medyo mura din dito ng konti. Dahil gabi na hindi ko napansin yung sombrero ko, may mga lawa-lawa pala. Isipin nyo na lang design yan. So ayan, kumuha na ako dyan ng cart. Gusto ko sanang cart ay yung mas malaki. Medyo magaspang kasi ang gulong nitong cart na maliit. Kaya lang naisip ko 1,000 plus lang nga pala yung pang grocery ko. Baka hindi pa mag 1/4 dun sa cart na malaki yung laman nun. Pag ako nga pala yung nag-grocery, lagi ako may listahan. Kasi nga wala akong alam sa nangyayari sa bahay. Hindi ko alam kung ano talaga yung mga kailangan doon sa tindahan. Actually, maraming kailangan, pero syempre, may priority lang tayo. Ano lang yung aabutin ng budget. Ayan, may lista ako ng shampoo. Syempre, kukunin natin yung may free. Negosyante tayo eh. Nahirapan ako dyan magpili kasi hindi ko alam kung ano ba talaga ang kailangan. Bakit naman kasi magkakamukha kayo? Sana yung sa hipon kulay orange na lang. Yung sa isda kulay puti. Yung sa karne ay kulay beige. Mamarunong. Titinamad lang magbasa. Ayan, dito naman tayo ngayon sa gatas. Ganito din ba kayo mamili? Ang tagal ko palang mamili dyan ng gatas. Pare-parehas lang yan pero may pinipili ako dyan. Kapag ako nga pala nagpipili dyan ay pinipisil-pisil ko yan isa-isa. Isa-isa ha. Sinisigurado kong walang butas. Minsan kasi ay nabiktima na ako ng matigas. Matigas na yung laman dahil butas nga. Sayang din yung tubo dun. Sayang yung puhunan dun. Sisiguraduhin natin na okay yung mga napipili natin. Minsan kasi maganda lang yun sa panlabas na anyo. Pero ang panloob niyan, hindi kaaya-aya. Ay hugot! O, dito naman tayo sa kabila. Ang kabilin-bilinan nga sa akin ay kunin ko daw ay yung twin pack. Pagdating naman dito sa mga biskwit, marami naman talagang biskwit na masasarap. Pero alam nyo, ang itinitinda lang namin ay yung gusto lang din kainin ng mga anak namin. O diba? Yan yung sinasabing priority. Syempre, magdadagdag din tayo ng konting pampaalat. Boring naman kung puro tamis lang ang buhay. Paminsan-minsan, dapat may alat para may thrill. So, okay na yan. Tama na yan. Baka malibang ako kakadampot wala na pala ako pambayad. So, ayun nga, as usual, nakapila na ako tapos may nakalimutan ako. Di takbo. Nakakahiya naman kung may susunod na kasi. Kakaabala tayo sa pila. So, ayan. Binili na nga ako ni Wawa dyan ng sabon. Magbili din daw ako ng sabon. Kahit na nga may lista, inaamoy-amoy ko pa. Ba, nakagawian ko na yan. Kapag bibili ng sabon, inaamoy-amoy pa talaga bawat isa. So, ayan, for the pila na tayo dyan, guys. So, habang nakapila nga, ay binibilang ko ang aking kayamanan. May ugali kasi talaga ako na hindi ako mahilig magbilang ng pera. Diyan ako lagi nagagalitan ni Dada Tisoy. Kung saan ako nakarating, mamalengke, mag-grocery, hindi ko alam kung magkano ang dala kong pera. Kaya pwede daw akong mawalan nang hindi ako nag-aalam. So, dahil limited edition nga ang ating budget, kahit na andyan na tayo sa counter, pinipili ko pa rin yung priority uunahin sa pag-punch. Yan, kasi hindi naman ako sure kung sasakto lahat yung mga nakuha ko na kaya kong bayaran. O ayan, may sukli pa, may pambili pa ng siopaw. Pero sa totoo lang, nauuhaw na ako sa mga oras na yun at naglunok ako ng isang buong siopaw tapos hindi pa ako nainom. Pero kaya pa naman tiisin at malapit na rin namang makauwi. Pag ganyang oras nga, masunurin talaga ako pag ako nauutusan. Kasi naman, wala nang sikat ng araw. Sobrang init ba naman ang panahon ngayon? Sayang ang ating mga gluta. Tsaka ang ating mga sunscreen. Bagay, sunscreen nga, yun talagang purpose nun, pang screen sa sun. Shout out kay kuya, lagi ako dyan nagpapagas. Baka sabihin niyo ang arte ko. Di sa totoo lang, matindi na talaga ngayon ang sikat ng araw. Hindi lang sasakit ang balat mo, pati ulo mo. Kaya saludo ako sa ating mga construction worker, tricycle driver, sa mga magsasaka, at sa iba pa, umulan, uminit.
natitiis ninyo alang-alang sa kinabukasan ng inyong mga pamilya. So ayan, pinick up ko na nga dyan yung tinapay at pauwi na ako. Ang ganda ng smile sa akin ni ate, parang gusto pa akong bentahan ulit ng siopaw. Wala na ako ate pambayad, naibayad ko na sa gas. So pagka-uwi ko nga, si Wawa lagi akong sinasalubong niyan. Aligaga naman yan sa pagguha ng mga bitbitin. At pag ganyan nga nakakapalengke kami, si Wawa ang sobrang excited. Excited yan mag-display ng mga paninda. Diba, napakaswerte ko. Meron akong mother-in-law na napakabait at tumutulong sa amin. Tumutulong sa kabuhayan, tumutulong sa pag-aalaga ng mga bata. At bago ko ituloy ang chika, iinom muna ako mga bes. Grabe na talaga yung uhaw ko. So, balik nga tayo dito sa tindahan. At ayan, naglalaro na sila. Isha, patapusin mo muna mag-display si Wawa. So, ayun nga, nagtsatsaga kami magtindahan kahit maliit lang. Kasi malaking tulong ito sa amin. Sabi ko nga, hindi sapat na umaasa lang tayo sa sahod. Kahit paano, dapat meron tayong ibang mapagkukunan. Dahil nakakatakot yung mazero ka talaga. Lalo't may mga anak na. So, hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood.